spokesperson ng bagong alyansa ng Makabayan o Bayan at member ng Bantay Budget Network, si Sir Teddy Casino joining us on the line. Sir Teddy, magandang umaga po. Magandang umaga, Rica, Peter, at sa lahat po na nakikinig. Good morning po sa inyo. Good morning, Ka-Teddy. Ito na naman tayo. So, it was quite bombastic as I said earlier, no? Kasi unang-una, ang tagal na nating hinihintay ito. So, meron ng development, pero ang iginigiit, to be fair, ang ginigiit ni Jinggoy Estrada, wala naman daw siyang budget insertion sa flood control projects. So, it's a case of he says, she says. Ano po ang inyong pagtaya dito? Well, precisely. Kaya kailangan dumaan din sa due process yan. And we hope na, sabi mo nga, na much delayed na ito. Kasi last year pong pumutok yung mga pangalan nila. Si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, and Cheese Escudero, na supposedly meron nga mga insertions sa budget. So we hope na itong magiging hearings at investigation sa ombudsman ay magkaklaro talaga. Ang isang problema kasi dyan sa budget process natin, hindi mo makikita on its face kung sino-sino ang mga nag-insert sa budget. Oo. Because usually, lalo na pagdating sa Bicameral Conference Committee, hindi naman nag-move ng individual amendments ang mga senador dyan. And usually, it is negotiated off the record. Pinag-uusapan na lang yan ng mga, usually, either yung chairs ng committees. So, maganda yan. At least, mas makikita natin kung ano ba talaga ang nangyari at which projects ang kanilang pinasok at ano yung mga anomalya. It's about time. Delayed na ito but it's a welcome development. Opo. Ang sabi nga nung iba, kung mapipiit si Jinggoy, kagaya ni Bong Revilla, at isusunod ba si Joel Villanueva, at medyo tagilid na rin si Marcoleta, hindi po ba magiging ang pangit naman sa Senado noon, lalo pa na may impeachment trial tayong inaabangan? Alam mo, the worst thing that can happen is lumabas na nagiging selective at politically motivated yung mga pagkakaso. We should recall na hindi lang naman sila ang may insertions. Yung insertions na yan, bahagi ng sistema ng budgeting yan for the longest time. And ang alam nga natin dyan, bawat senador was given mga 2 to 3 billion per senator worth of projects na sila ang mga proponents. So ang challenge din dito talaga at this point sa Ombudsman and sa Senate na rin, ilabas talaga nila yung listahan ng mga projects na proponents ay mga senador. Last year may mga lumabas na ring mga ganyang listahan but they were not validated. At yun na nga, nauwi lang na mga miyembro ng nasa majority ngayon ang tinatamaan. But I hope na mas maging patas, no? At tingnan talaga natin ano-ano yung mga insertions ng lahat ng mga senador. Kasi may record naman yan. Opo. Sir Teddy, yun nga po, no, may mga ilang senador ang involved sa mga kaso tungkol din po dito sa flood control issue. The same senators who make up the Blue Ribbon Committee who are supposed to discuss yung mga ganitong klase ng ganitong klase ng mga anomalya, di po ba, lalo na sa budget ng bayan. Dapat pa po bang sila ang komite na mag-uusap tungkol dito kung yung integridad pa lang mismo ng miyembro ay questionable na? Tama yan. Yung credibility kasi ng kanilang mga deliberations ay magkakaroon ng malaking duda kasi nga may conflict of interest. Ethically, ang pwedeng gawin ng mga senador na yan, kung talagang sila ang nahalal na miyembro, they can, yung hindi sila magpa-participate sa mga deliberations. Kasi Inhibit, nga, sila mismo ay inhibit. Yeah. That's a proper term. Of course, the best is wag na silang maging part ng Blue Ribbon Committee. Kasi napakahalaga sa Blue Ribbon Committee yung
tulad ng sinabi nyo, yung integrity and yung credibility ng kanilang mga investigasyon. Mhm. But the least that they can do is to inhibit themselves. Opo. Pero yun nga, wag naman sana na ang mangyari dahil ang may hawak ngayon ng Blue Ribbon ay yung mga, sabihin na natin, pro-Duterte senators, na ang imbestigahan naman nila yung kabilang side. Mhm. Because ganun din ang mangyayari tulad ng last year, ang akusasyon ng iba inimbestigahan lang daw yung other side. Mhm. The challenge really for the Blue Ribbon is to be fair sa lahat sa kanilang investigasyon. Mhm. At talagang malaki ang inaasahan ng mamamayan dyan kasi we remember under Senator Lacson, nabitin din ang investigations ng Blue Ribbon. Hindi nga natapos yung Senate report. So ano yun, may malaking trabaho pa dapat nagagawin ang Blue Ribbon Committee. So ang tanong lang under the new leadership, how credible will their investigation? At parang ang hirap po kasi Kasi pag-usapan. takipan ng takipin. Ang nangyayari kasi takipan ng takipan. Mhm. Yan ang problema talaga dyan. Opo, mahirap din pong tignan kung paano nila gagawin ang investigasyon ngayon, no? Dahil yun pong naunang investigasyon, the majority bloc now did not even sign the Blue Ribbon Committee report on the previous flood control investigation. Ngayon po, paano nila gagawin ang kanilang investigasyon? Malayo ba doon sa nangyaring investigasyon ng unang ginawa ng previous committee? How are we supposed to look at or deliberate kung paano o assess kung paano nila gagawin yung usapin tungkol dito sa flood control mess na ito? Ang problema kasi dyan, Rica, highly polarized na yung sitwasyon sa Senado. Mhm. At I think magbabatuhan din lang uli ng kanya-kanyang akusasyon, but in the end, they will still be protecting their own. Mhm. Kaya dito lumalabas yung yung suggestions last year pa na magkaroon talaga ng isang independent body to investigate. Mhm. Yung ICC sabit din Mhm. Clearly yung ICC may pili lang. At saka hindi talaga lahat ng sangkot ang kanilang investigasyon. ICI po ba yung tinutukoy niyo, ICI, sir? sorry. Opo. Sorry. Opo, marami na po ICI. tayong iniisip na ano. So, I think yung proposal na magkaroon ng isang totoong independent investigative body Mhm. is still a valid option. Mhm. Kasi I doubt, under the new leadership, I doubt kung magiging credible din Mhm. itong gagawing investigasyon ng Senado. Mhm. Ang House talagang wala. Maaga pa, nag-fold up na yung investigation sa House. Mhm. Kasi lahat din sila sangkot doon. Okay. So again, an independent body is, I think, important. Okay. Huling hirit, Katedy. Sa nangyayari ngayon sa Senado, no, na meron silang problema sa kanilang branding, equity, and so much more, no? And in terms of numbers, palagay ba ninyo sa inyong pagtaya magkakaroon ng stalemate and therefore it will result in tinatawag nga nilang a state of legislative paralysis dahil nga hindi sila magkasundo at halos pareho na sila ng bilang ang mayorya at minorya. Exactly. Ganyan ang nangyari noong kahapon. Kasi kung 12 lang ang kabila, dahil nga wala na si Senator Bato, the majority itself cannot muster a quorum. And the minority itself cannot also muster a quorum. Talagang pag hindi sila nagkaisa sa mga measures na nais nilang pag-usapan dyan, there will be a stalemate. It is objective yun Talagang ganun ang hatian So, siguro sa bahagi natin bilang mamamayan, ang challenge sa atin is how to challenge these two factions in the Senate na sa mga issue na mahalaga para sa atin, magkaisa sila para sa mamamayan. At iwanan na muna nila yung mga pansarili nilang political agenda. Opo. But kumbaga, mas malaking challenge sa atin yan to pressure these senators na iwanan yung klase ng politikang
hindi maganda at pumanig sila sa mamamayan. Oo, sabi nga nila naku, that's wishful thinking. Kasi, Again, baka sakali, di ba? Mga senador, they are always conscious of the public pulse compared to the congressmen. Mhm. So in our experience, nung nakaraan naman, pag malakas ang pagkilos, malakas ang opinyong publiko, nagbabago din naman ang isip ng mga yan. But Oo. it has to be Yeah. a strong pressure from outside. Ayan. Kasi kung sila lang, naku, napaka-petty minsan ng mga awayan dyan. Totoo po yan. Ay, totoo. Pwede na tayo gumawa Hindi ng lang- mga trophy sa Best Actor at Best Actress sa dami Ay, yan. hindi lang kinumusta di ba? Nagkakatampuhan Nagdrama na. So, Kaya panahon na Yun, po talaga napaka-petty na ang taong Oo. bayan ay magsimulang mag-isip para sa ating oo. kapakanan. Opo. Sabi nga ng marami, something's got to give. Yan. Opo. Ayan. Sir Daddy, maraming salamat sa inyong Ka, Teddy. panahon. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. salamat din po. Buhay kayo. Ang gandang umaga. Thank Si you po. Teddy Casino, ang chairperson po ng bagong alyansang Makabayan or Bayan, member ng Bantay Budget Network. Yan. Dapat